Si Jesus ay muling nabuhay at yan ang totoo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 28, verses 8 to 15, and I read it for you. So they left the tomb quickly with fear and great joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them and said, "Greetings." And they came to him, took hold of his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." While they were going, some of the guard went into the city and told the chief priests everything that had happened. After the priests had assembled with the elders, they devised a plan to give a large sum of money to the soldiers, telling them, "You must say, 'His disciples came by night and stole him away while we were asleep.' If this comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep you out of trouble." So they took the money and did as they were directed. And this story is still told among the Jews to this day. Happy Easter pong muli sa inyong lahat. Tayo ay nagsimula sa panahon ng muling pagkabuhay noong linggo, kahapon, at ito po ay isang panahon, hindi lamang po isang araw na ating ginugunita ang muling pagkabuhay ni Jesus. Si Jesus po ay muling nabuhay at iyan ang katotohanan. Isa po sa mga istorya ng muling pagkabuhay na hindi po alam ng iba o kaya hindi pa nabasa at narinig ng iilan sa atin ay ang kwento tungkol sa mga sundalo na nag-report po sa mga punong saserdote. Dahil po muling nabuhay si Jesus at wala na roon ang kanyang katawan, hindi po nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Kaya sila po ay nagtungo sa mga punong saserdote. At ito po ang kanilang naging plano. Ang ating ipapalaganap na balita ay kinuha ng mga alagad ang kanyang katawan noong kayo ay natutulog. Isang kasinungalingan. Nais nilang pagtakpan ang tunay na nangyari na si Jesus ay muling nabuhay sa pamagitan ng pangangalat ng chismis kapagkat hindi ito totoo na ninakaw ng mga alagad ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Ngunit alam po natin ang totoong nangyari. Sila ay binayaran. Kinuha nila ang pera. Pinagtakpan nila ang katotohanan laban sa kasinungalingan. At sabi nga po ng ating binasang ebanghelyo, and this story is still told among the Jews to this day. No? Si Jesus ay muling nabuhay para sa iyo. At iyan ang katotohanan na ating pinaniniwalaan. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay ang napakahalagang tagpo at yugto ng ating pananampalataya. Sapagkat kung hindi nabuhay si Jesus, walang saysay ang lahat ng ating ginagawa. Walang saysay ang lahat nating pinaniniwalaan. Ngunit ang totoo, nabuhay siya para sa atin. Ang pangako ng Diyos ay patuloy na matutupad sa habang panahon. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kayo po ay muling nabuhay at yan ang totoo. Maraming salamat po sa pagsagip sa amin mula sa pagkakaalipin sa kadiliman at kasalanan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel.
I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. At kung gusto pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.